Guys, may kwento ako sa inyo. May isang magsasaka na matagal na nagtatanim, pero lagi siyang bitin sa ani. Alam mo yung ginagawa mo na lahat pero parang may kulang? Kaya nung sumunod na season, sinubukan niyang gumamit ng isang technology. Simula pa lang sa seed preparation. Mula sa punlaan, napabilis ang araw ng kanyang paglilipat tanim. Yung dating 18 days, naging 13 days na lang. At habang lumalaki na yung palay, tuloy-tuloy niyang ginagamit yung technology. Ang napansin niya iba talaga. Halos walang sakit, hindi gaanong nilalapitan ng peste, at hindi siya gaanong gumastos sa insecticide. Pagdating ng harvest, doon niya napatunayan ng mas magandang resulta. Hindi lang basta lumaking malulusog ang palay, kundi lumampas pa sa dati ang nakuha niyang ani. Ilang litro po ito, Sir Ed? 200 liters? Mari po. And then yan po ay i-apply din natin, nilalagay natin ang mga binhi. Ilang kilo po ito, Sir Ed? More or less mga 90 hanggang 85. 85 to 90 kilos. Ito po ay 120 days before harvest. Ayun. Gaano po kalaking bukid ang inyo pong pagtatamnan nitong 85 to 90 kilos na binhi? Ay more or less 1.5 hectares. Pagkatapos po natin magbababad ngayon, ipa-plus natin within 24 days, mga December 14, 13, aari na itong i-transplant. Nakaplano ko ilalagay sa akin pataba ay may urea at triple 14. Ang pinaka-compose ko hulaan ay yung aking kinalat na mga dayami na hindi ko sinilab lahat at lahat ng pilapil kinalatan ko ng dayami upang siya ang mabulok at maging silbing compost. Sa karanasan namin, magmula nung kami mag-ani, puti-puti na nabubulok, within 3 months ay bulok na yon. Mula sa paglalagay po? Mula sa paglalagay. So gagawin na po natin, mga kaibigan, ang paghahalo po nitong technology sa binhi po na gagamitin ni Sir Ed. At ito po ay ilalagay natin sa kalahating drum na tubig. Haluin natin ang tubig na may atobi. 1 kilo po ito. 1 kilo. Yan, haluin natin mabuti. At dyan po natin ibababad ang mga binhi. Apo. Tinatali po ni tatay yung sako. Kailangan itali ito para hindi sumabog doon sa tubig. Kailangan kasi siya mababad. Pero dapat matiyak din na yung tubig na may atobi papasok hanggang sa kaloob-loobang bahagi o gitnang bahagi ng ating mga binhi. Kung kinakailangan po natin magdagdag ng tubig, maaari po natin gawin yan hanggang sa mapuno po ang dam. Gaano pong araw ang nakagawian ninyong pagbababad? Ilang araw po? 2 araw ho ang pagbababad, 2 araw din ang pagkukulo. So, 4 na araw po lahat ang preparasyon natin sa binhi. Opo. 5 araw, ikakalat na ating binhi sa seedbed. Nilalagay na po ang atobi sa buong bukid. Ito po'y bahagi ng land preparation para po lalo pong maging organic ang lupa sa pamamagitan ng pag-aalis po ng mga toxins, chemicals, at mga kung ano pang masama pong mga compounds na nasa lupa. Gagawin pong mataba ang lupa at yung mga good bacteria ay lalo pong palalakasin para mas mabilis magtrabaho. Ang 1 hektarya po ng lupang taniman ay nilalagyan po natin ng 1 kilo lamang hanggang 2 kilong atobi. So ngayon ay nagpunla siya at sa araw na ito ay naglilipat tanim na po. Kuya Eddie, kumusta na po ang paglilipat tanim nyo? Ayos naman, malakas lang ang ulan, kaya medyo mabagal-bagal ang pagpapalipat ng tanim ngayon. Opo, pero ilang araw po kayo bago naglipat tanim mula sa ating punlaan? Magmula sa punlaan, dati nung ako hindi gumagamit ng atobi, 18 days bago mailipat tanim. Ngayon, 15 days na lang ang inabot dahil ari ng pananim. Madalang ang pinakang patay na punla, agad-agad ay lumalaki sila.
Ngayon po naman, naglilipat tanim tayo, i-sprayan natin ulit ito ng Atobi and weekly po yan. Anong edad na po itong ating palay? Sa kasalukuyan, ngayon, eksaktong 60 days. Ito ang itsura ngayon ng 60 days old na palay po. Ginamitan po ng Philippine Atobi Technology. Mapapansin nyo, pantay-pantay po ang ating mga tudling, yung ating mga palay. Pantay-pantay po. Ito po bang palay ninyo ay inabot po ba ng problema? Dahil sa alam nyo ho, sobra-sobra ang pag-ulan nitong mga nakaraang araw, halos hindi nagpapakita ang haring araw. Anong epekto sa palay kapag ganun? Ang epekto po ng sobrang ulan dito sa aming lugar, palbasa ito'y bulubunduking lugar, ay mabilis hong matunaw ang palay dito sa aming lugar dahil masyadong matubig ang aming lugar. Kaya ang minabuti namin gumamit ng Philippine Atobi upang sa gayon maging matibay sa ulan, sa tubig, nang sa gayon, kung makikita ninyo, yung mga kalapit palay, kalapit bukid ko, ay may nakikita niyong epektong natutuno ang palay, nakakain ng kuhol. Pero itong nakikita ninyo, hindi man laan nagkaroon man ng epekto, bahagya lang. Ito po bang inyong taniman ay dinalaw na po ng peste? Meron po ba kayong naging problema doon sa mga insekto? Wala pa naman. Kasi, doon ko kumpara ko doon sa iba, yung iba pala ay spray. Pero ito, ilang beses ko lang in-spray, 2 beses ko lang in-spray ng insecticide with Atobi. Kung mapapansin po ninyo, makikita po ninyo sa video, makikita ninyo ang klase ng palay ng may tama ng insekto, may tama ng pagka-blip light. Pero ito wala. Ang palay na ito, miski po inyo ganyan na yun, ang makikita po lang ninyo ay yung mga niknik na sinatabi namin na nakagat sa tao. Pero yung nakagat sa halaman at saka sa kunay, wala po. Meron po kayo makikita mga lawa-lawa yan, yun po useful insect. Tapos tatay, napansin namin doon sa mga dinaanan nating mga palayan, meron pong mga kohol na puminsala kaya naging madalang ang taniman nila, yung kanilang mga tudling, nabawasan, nagkabungi-bungi. Dito po sa inyo talagang siksik po. Ano po ang nangyari at hindi kayo gaanong pininsala ng kohol? Sa matagal kong pagpapalayan, ang ginagawa ko, ako yun nagsaliksik din sa akin sariling pananaliksik. Bumili ako ng itik upang ang mga kohol na yan ay aking simutin upang maipakain ko sa aking mga itik. Araw-araw ako nagbibisita, pag kinukuha ko, nagpapalit ako ng tanim doon sa mga nakain ng itik, ng kohol. Ngayon, nagiging doble ang pakinabang ko. Nalinis ng aking palayan, nawala na yung mga harmful na kohol, at nagkaroon pa ako ng itlog araw-araw dahil sa kuhol na yan. So dadalaw po tayo uli diyan po dito po sa taniman ni tatay sa mismong araw po ng pag-harvest para makita natin ang resulta po ng technology. Ngayon po ay harvest time ni Tatay Edgardo at nakikita nyo hawak ko po ngayon ang ilan na po sa nagapas at nasa paligid din natin yung mga tauhan na kasalukuyan pong nagagapas ngayon, nag-harvest ng palay po. Ang breed po na kanyang itinanim ay RC18 at saka Angelica. Super Angelica. Super Angelica. Ito pong hawak namin ngayon ay RC18. Abante po ba ang harvest nyo ngayon, tatay, kumparado sa mga nagdaang panahon na wala pong atobi sa buhay nyo? Ay talagang malaki ang iniabante dahil ang mga pag-test nyo, makapagkukunan yan, yung mismong aking magbublower, yung aking mga mag-aani, na nakikita nilang sila nasiyahan dahil malaki ang iniabante. Sa ngayon, tatay, ngayon po ay 1/4 na ang na-harvest nyo. 3/4 pa po ang natitira. Doon po sa mga na-harvest nyo na 1/4, ayan, nasa paligid natin na nakikita nyo ngayon, ano po ang bilang ng harvest nyo doon sa ilang pinitak, sa ilang tilapil na inyong taniman? Doon sa aking unang more or less, 1/4, ang inaani ko na ay 60 kaban. Na dati noon, ang inaani ko lang doon, mga 48 to 47 kaban.
nung sinusundang ani. Sa makatwid, ito pong ilang nasa paligid natin, 1/4 po sa kabuuan ng ating mga iha-harvest. 1/4 na harvest na 60 po ngayon. Kumbaga, abante dati sa 47 kaban lamang. Oo, malaking area pa. May natitira pa pong 3/4. At dito, ano pong inaasahan yung makukuha pa natin mula sa nakuha na nating 60 kaban? Ang inaasahan ko dito, pag aanihin ko dito sa natitirang ito, mga 60 to 70 hanggang 80 kaban. Sa makatwid, mga kaibigan, yung dating ina-harvest na lamang ng ilang kaban po sa kabuuan. Yung sinusundang ani ko, ang inaani ko lang dito, overall, ay 98 kaban lang. 98 kaban, pero ngayon, sa kanya pong hinuha, dahil nakaka 1/4 na po, pero 60 kaban na po agad na nakuha, 3/4 pa ang ha-harvest. Mukhang aabot tayo sa 160? 40-50. 140, 50, at di pa natin alam kung abutin ng 160 dahil kasalukuyan po ngayon nag-harvest. Ngayon po, dun sa ating pagtatanim na ito, gumamit po ba tayo ng gamot na pangpeste? Wala, hindi ako gumamit na pampeste. Ni ano man. Bakit po kayo hindi gumamit ng gamot na pangpeste? Hindi ako gumagamit kasi matagal ako magsasaka. Hindi ako gumagamit ng pampeste kung walang nararamdaman ang aking palayan. Sa makatwid, malusog po ang palay nyo. Oo, magmula na ako gumamit ng Atobi, hindi ko nararamdaman nararamdaman sakit ang aking palay. Tingnan muna ninyo bago ninyo subukan. Kasi kung hindi natin susubukan, paano natin mapalalaganap yan? So, approve po ang Atobi? Approve. Kung iisipin mo, hindi naman kailangan malaking sistema ang baguhin sa palayan. Minsan, dagdag lang ng tamang produkto, may malaking balik na agad. Kaya yung magsasaka natin, wala siyang pinagsisihan. Simula binhi hanggang anihan, sinunod lang niya yung tamang pamamaraan at nakita niya mismo yung resulta. Kung naghahanap ka ng paraan para mas gumanda ang tubo, mas tumibay sa sakit, mabawasan ang peste, at tumaas ang ani ng hindi lumalaki ang gasto sa chemical spray, baka ito na yung kasagutan. Maraming salamat sa panonood at sana makatulong ito sa'yo para mas ma-level up pa ang ani mo.